So good day everyone, welcome for another video. Sa mga oras na ito, ating pag-aralan ang chapter 14 ng The Voice, Speech and Song entitled Matiwasay na Katahimikan. So atin po itong mas maunawaan, humingi po tayo ng gabay sa Panginoon upang atin itong ma-adapt sa ating buhay. Sinasabi dyan, walang padalos-dalos, galit na salita. Sa tulong na maibibigay ni Kristo, matututo tayong pigilan ang dila, malubha habang siya ay nilitis sa punto ng padalos-dalos at galit na pananalita. Hindi siya kailanman nagkasala ng kanyang mga labi. Sa matyagang katahimikan ay sinalubong niya ang mga panunuya at pangungutya ng kanyang mga kamanggagawa sa bangko ng karpentero. Sa halip na gumanti ng may galit, sisimulan niyang kantahin ang isa sa mga magagandang salmo ni David, arang kanyang mga kasamahan, bago matanto ang kanilang ginagawa, ay makiisa sa kanya sa himno. Anong laking pagbabago ang mangyayari sa daigdig na ito kung susundin ng mga lalaki at babae sa ngayon ang halimbawa ni Kristo sa paggamit ng mga salita. Mga kapatid, napakaganda, no? Bigyan nawa natin ito ng panahon at atensyon ang salita ng Panginoon na nagbibigay paalala kung paano siya nakikitungo sa mga tao. At kahit ang mga tao ay nangungutya sa kanya, paano niya ito tratuhin? Habang siya inililitis sa puntong padalos-dalos na magsalita, papaano niya ito binibigyan ng atensyon? Tuunan natin ang pansin ng ating mga sarili. Tayo ba ay nagsasalita at hindi pinag-iisipan ito? Tayo ba ay nagsasalita ng padalos-dalos at galit na pananalita? Nawa ay ma-develop sa ating karakter at mabago tayo. Ang karakter ng ating Panginoon ang siyang ating ihari sa ating mga puso. At pag-aralan pa natin ng maigi ang kanyang mga salita upang ating pang mas maunawaan ang bawat katotohanan na kanyang sinasabi sa atin. Dahil napakalaki din pong halaga kapag sa puntong ito ay ikaw ay tahimik sa panunuya at pangungutya ng mga tao sa iyo. Nawa ay maging kahalintulad din tayo sa ating Panginoon. Sa halip na tayo'y gumanti ng galit, kailangan nating simulan na kantahin ang mga magagandang kanta o salmo ni David. Ito'y magpapagaling sa mga nalugmok na puso, sa mga nasaktan. Ang katwiran ni Kristo ang ipapakita natin sa ating buhay at makiisa tayo sa Kanya sa pamamagitan ng pag-awit ng mga himno. Ito yung malaking pagbabago na nangyayari sa ating daigdig kapag ito yung ating susundin. Kapag sinikapan natin bawat isa sa atin na sundin ngayon sa ating panahon ang halimbawa ni Kristo kung paano gamitin ang mga salita. Sabi diyan, kahinahunan ng kalooban. Ang pagmamahal ay magagawa ang hindi magagawa ng argumento. Ngunit ang isang sandaling pagiging mainitin ang ulo, isang sagot na pumapalag, ang kakulangan ng Kristiyanong kagalang-galang at kahusayan sa isang maliit na bagay ay maaaring magresulta sa pagkawala ng mga kaibigan at impluensya. So dito na punto mga kapatid, paano natin pakikitunguhan ng mahinahon na kalooban? Paano natin maipapakita ang ating mga tinig sa ating mga salita na may pagmamahal sa paggawa? Nalalaman natin kapag mahal natin ang ating Panginoon, may ipapakita natin ito sa ating kapwa. At ang pagmamahal ay malaking magagawa kaysa sa mga argumento na hindi naman importante. Ang isang bagay mananalo pag may pag-ibig at pananampalataya ito. Kaya kinakailangan na maging mainit po tayo sa ating paniniwala at pananampalataya sa ating Panginoon, at sa halip na tayo ay magalit sa ating kapwa na sila'y gumawa ng masama sa atin, tayo po ay ipagkaisa po natin siya sa ating Panginoon. Ipagkaisa po natin sila sa pag-ibig at paggalang at kahusayan kahit sa maliliit na bagay. Ipagkaloob natin sa kanila yung pinagkaloob sa atin ng Panginoon at magriresulta ito ng mabuting resulta. Kahit na mawalan pa tayo ng mga kaibigan, ang importante ang ating mga buhay o sino tayo sa harap ng ating Panginoon. Sinasabi pa dyan, kung ano si Kristo sa mundong ito, dapat pagsikapan ng manggagawang Kristiyano. Siya ang ating halimbawa, hindi lamang sa kanyang walang bahid na kadalisayan, kundi sa kanyang pagtitiis, kahinahunan at kagandahang loob ng disposisyon. Ang kanyang buhay ay isang paglalarawan ng tunay na kagandahang loob.
Siya ay may mabait na hitsura at isang salita ng kaaliwan para sa mga nangangailangan at inaapi. Ang kanyang presensya ay nagdala ng mas malinis na kapaligiran sa tahanan. Ang kanyang buhay ay parang lebadura na gumagawa sa gitna ng mga elemento ng lipunan. So dito mga kapatid, makikita natin na kung papaano si Kristo nakitungo sa mga tao at paano siya naging anak ng Diyos. Kinakailangan na tayo bilang mga Kristiyano ay makita natin ang ugali ni Kristo at nawa ay mamatay ang ating kahilig-hiligan. Dahil siya ang ating dakilang halimbawa, kinakailangan nating pagsikapan na gamitin at gawin ang mga bagay na kanyang ginawa para sa atin. Hindi lamang sa kanyang walang bahid na kadalisayan. Siya ang ating halimbawa kahit sa sa kanyang pagtitiis, sa kanyang kahinahunan at sa kanyang kagandahang loob ng disposisyon. Kinakailangan na makiugnay po tayo sa ating Panginoon upang ang kanyang karakter ay ma-develop sa ating buhay. Mga kapatid, kahit pag-aralan pa natin ito ng pag-aralan, hindi po tayo magsasawa. Dahil ang kalooban ng Panginoon, ang kanyang katotohanan ay tinatanim sa ating mga puso at the more natin itong pinag-aaralan ng mabisa, the more din tayo mababago. It's okay na nakikita mo sa buhay mo na parang may depekto ka sa karakter. Dahil pinapahintulot niya ng Panginoon para mawala iyan at maging kagaya ng lebadura na mas kikilos ang banal na espiritu at magiging epektibo sa paggawa nito. Kaya sa pag-aaral natin sa oras na ito, nawa ay matiwasay ang ating katahimikan at maunawaan natin ang mga katotohanan na sa ating katahimikan sa mga puntong hindi naman importante, ito po yung malaking mensahe sa mga tao. Ngunit meron po tayong panahon na magsalita, panahon na isuwalat ang katotohanan sa mga tao. Kaya muli, marami pong salamat sa inyong pakikinig at sa chapter 14, pag-aralan pa po natin ito ng mas pag-aralan upang atin pang mas maunawaan ano ang katotohanan na ito'y nagbibigay sa atin ng hindi padalos-dalos na salita o ano yung magiging resulta kapag galit ang pinapairal. Kaya muli, salamat ulit sa mga ating mga viewers ngayon at God bless po sa ating lahat. With forgiveness in his voice, he said, son, do you know I still love you? He caught me by surprise, and he brought me to my knees when God ran. I saw him run to